Good morning mga tropa Mex. Advance Merry Christmas sa inyong lahat mga tropa. Toyota Avanza cylinder head recondition po natin mga tropa Mex. Unang ginawa natin dyan, lininis muna po natin yan ng wire brush sa pamamagitan po ng handrail. Kasunod nyan, binalve seating po natin yan o valve seat mga tropa Mex. Dahil medyo malapad na po yung kanyang seat, binawasan po natin yung taas dyan at saka yung ilalim. At lumang engine valve po yung gagamitin natin dyan mga tropa mix, kaya kailangan i-valve replacing po natin yan gaya po na inyong nakikita, dahil yung karamihan pong exhaust yan o yung exhaust po dyan, kapag lumang engine valve po yung ginagamit nagkakaroon po siya ng bulutong, kaya kailangan pong i-valve replacing po natin yan. Intake exhaust naka 45 degree po yan. Matapos nating i-valve replacing, lilinis po natin yan sa press drill. Ginamit lamang po yung magaspang na sandpaper. Kung wala po kayong press drill, pwede naman po yan sa hand drill. Iipit nyo lamang po yung valve, tapos liyahin nyo mga tropa, malilinis nyo na po yan mga engine valve. At sinunod natin yan yung pagbabalve lapping o grind valve. Matapos natin i-grind valve, sinalang naman po natin yan sa top resurface mga tropa, dahil may issue po yan na overheat. Kita niyo naman mga tropa kung gaano po kabingkong yung head, kaya hinabol natin yan mga tropa mix. Medyo napalaki ng konti yung bawas natin dyan, umabot po yan ng 0.0010, pero okay lang po yan, kahit dalawang repiece pa po yan, pwede pa po yan, hindi po masilan yung Avanza. At kasunod niyan, hinugasan na po natin yan para ikabit na po yung kanyang mga valve seal. At sinunod natin dyan, ilagay yung kanyang mga valve lifter. Kasunod niyan, yung camshaft tsaka yung camshaft cap. Hinigpitan po natin yan o inasimbol po natin yan na wala pa po yung mga valve spring. Ganun lang ang technique mga tropa pag nag-recondition o nagba-valve clearance kayo mga tropa mix. I-assemble niya muna na wala pa po yung mga valve spring para naman po ma-valve clearance nyo siya. At yun, chinik na natin lahat ng kanyang mga clearance mga tropa, at tukod nga po yan. Inaasahan na po natin yan na tukod po yan dahil nag-valve replace nga po tayo at nag-valve lapping. Karamihan po talaga dyan, tukod po yan. Mas goods po yung kanyang tukod kaysa po yung maluwag mga tropa. Kapag tukod po, madali pong magbawas gaya po ng inyong nakikitaan ng aking ginagawa. Kapag tukod po yan, babawasan nyo lang po yung dulo ng valve mga tropa. Kung wala kayong ganyang machine na aking ginagamit na valve replacing, pwede naman po sa grinder mga tropa. Doon nyo po babawasan yung engine valve kapag tukod po yan. Linagyan lang po natin yan ng clearance na 0.008, straight po yan mga tropa max. Ang technique dyan mga tropa kapag nagbabalve clearance kayo, halimbawa, ang gusto nyong clearance 0.008. Ang gagamitin yung filler gauge mga tropa 0.007. Kapag napatay po kayo sa 0.007, pasok po yan sa 0.008 mga tropa max. Kaya tatlong filler gauge yung ginagamit ko dyan para hindi tayo mapatay sa clearance. Pero halimbawa mga tropa na binalve clearance nyo at ang clearance nya umabot na ng 10 o 12, goods pa po yan mga tropa, papasok pa naman po yan sa kanyang maximum nya. Matapos nating i-valve clearance, kinalas natin yan uli para naman po ikabit na yung kanyang mga valve spring. At sa pagbabaklas mga tropa, kailangan hindi na po magkapalit-palit yung kanyang mga valve lifter, kaya mas maganda ilagay nyo po yan sa mas safe na lugar mga tropa, o kaya numberan nyo na po yun para hindi na po magkapalit-palit. At linagyan na nga po natin yung kanyang mga valve spring. Kasunod niyan yung kanyang mga retainer at valve lock, at ginamitan na lang po natin yan ang press drill sa pagkakabit po ng valve lock mga tropa, gaya po ng inyong nakikita. Gaya ng ating laging ginagawa, matapos natin ikabit yung kanyang mga valve lock, papalo-paloin po natin yung dulo ng valve para makasiguro po tayo na hindi po kakalas yung kanyang mga valve lock sa kanyang engine valve mga tropa. At kasunod yan, binalik na po natin yung kanyang mga valve lifter mga tropa mix. Kasunod yan yung kanyang camshaft at camshaft cap. Hindi na po natin hinigpitan yung mga bolt ng camshaft cap dahil babaklasin pa naman po yan ng ating tropa, dahil hindi po may papasok yung kanyang mga head bolt kapag mayroon pong camshaft yan. At kasunod yan, ibinalot na po natin yan ng plastic wrap
para hindi na po siya madumihan. Ready to pick up na po yan ng ating katropa. Palike in pala naman po dyan at pa-share na rin kung inyo pong naibigan. Marami pong salamat mga Tropa Mix. God bless you all.